Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay September 2, 2024 at narito ang update ukol sa minomonitor natin na sama ng panahon na si Tropical Storm Enteng. Bahagyang ang nag-intensify pa at bumagal din ng kilos ni Bagyong Enteng habang binabaybay pa rin ito yung karagatan silangan ng Bicol Region at huli itong namataan sa coastal waters ng Binzons, Camarines Norte. Taglay na nito yung lakas ng hangin na 75 km per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 90 km per hour. Ito ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour at sa kasalukuyan ay patuloy pa rin itong nagdudulot ng halos tuloy-tuloy ng mga malalakas na pagulan dito sa area ng Bicol Region maging sa bahagi din ng Quezon. And also ngayong araw, magdudulot din ito ng mga malalakas na pagulan at hangin dito rin sa area ng ilang areas pa ng Central Luzon at Southern Luzon maging dito rin sa bahagi ng Metro Manila. Samantala, ang Southwest Monsoon na kabagat naman ay patuloy na umiiral dito naman sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas kung saan meron din po itong mga dalang pagulan dito sa kanluran ng Central at Southern Luzon maging sa kanlurang bahagi din ng Western Visayas. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Enteng, generally ito ay kikilos pahilagang kanluran in the next 24 hours at posible po itong maglandfall dito sa may Isabela, Cagayan area ngayong hapon o gabi. At kapag nga po nagkaroon ng mas westward or mas pakanluran na kilos itong si Bagyong Enteng, ay hindi rin natin nire-rule out yung possibility na ito ay maglandfall dito sa may northern portion ng Aurora. Samantala, bukas naman po ng umaga, si Bagyong Enteng ay kikilos naman pakanluran, hilagang kanluran at posible din po itong maglandfall dito naman sa Batanes Island area or sa Babuyan Islands area kung saan nakita nga po natin na kapag binaybay nito ni Bagyong Enteng ang Luzon Strait, possible po yan bukas hanggang sa Wednesday ay babagal po ang pagkilos nito habang ito ay unti-unting nag-i-intensify pa. And also, nakita po natin ay kikilos naman po ito ng west-northwestward habang bumibilis na yung pagkilos nito palabas naman ng ating area of responsibility by Wednesday evening or Thursday early morning. At dahil nga po nakita natin na meron tayong developing ridge of high pressure area sa hilaga nito ni Bagyong Enteng, hindi po natin inaalis yung possibility na mas magkaroon po tayo ng westward shift or mas maging pakanluran yung kilos ni Bagyong Enteng kung saan kapag po naging mas pakanluran yung kilos nito is magdudulot po ito ng mas maraming amount ng rainfall dito sa mainland Luzon. And para naman po sa ating forecast intensity, hanggang Tuesday ay mananatiling tropical storm category si Bagyong Enteng and by Wednesday naman ay mag-intensify ito into a severe tropical storm. Samantala, by Thursday or Friday naman kung saan nasa labas na ito ng ating area of responsibility ay posible din po itong mag-reach ng typhoon category. At dahil nga po nasa karagatan pa itong si Bagyong Enteng ay hindi pa rin po natin inaalis yung posibilidad ng further intensification dahil nga po sa favorable conditions. At muli po, ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis, generally si Bagyong Enteng ay kikilos pa northwestward at maaari po itong gigilid dito sa may east po sa karagatan silangan ng Luzon or posible din naman po itong maglandfall dito sa may Isabela, Cagayan area or kapag